Akatsuki versus Kara Inners. At dito naman tayo sa ating comparison sa Kara Inner versus Akatsuki. Alamin muna natin yung pagkakaiba ng dalawang grupong ito. Unahin na nga natin yung Akatsuki. Etong Akatsuki nga ay binubuo ng 10 katao. Si Pain, Conan, Deidara, Zetsu, Obito, Hidan, Sasori, Kisame, Kakuzu at Itachi. Highly powerful ninja ang bawat isa sa kanila. Mga nasa Kage to above Kage level yung lakas ng bawat isa sa kanila. Etong Kara naman ay binubuo ng 8 katao. Si Jigen, Delta, Kashinkoji, Boro, Code, Victor at Dipa. So hindi ko sinama dito si Amado kasi hindi naman siya pangbakbakan. By the way, halimaw ang bawat isa sa kanila dahil gawa ang katawan nila sa scientific ninja tools na gawa ni Amado. Almost god level yung lakas nila, except siguro dito kay Victor. Pinaka-important piece dito sa Kara ay etong si Jigen. Dahil alam naman natin yung nagagawa niya, diba? Sadyang halimaw talaga tong hayop na to dahil vessel siya ni Ishiki. Pero kung pagtutulong-tulungan man nila etong si Jigen, malamang malaki talaga yung chance na durugin nila etong Jigen na ito. Anyway guys, kakayanin ng ibang Akatsuki member tulad ni Itachi, Pain, Kakuzu, Kisame or Sasori ang ibang Kara member sa isang one-on-one battle. Gaya na lang ni Boro, Victor at Dipa. Example nga dito guys ay si Dipa. Akala nga natin ay sobrang lakas niya dahil parang hindi siya tinatablan ng mga jutsu. Pero sa huli nga naman ay natalo lang siya ni Boruto, Mitsuki at Sarada. How much more kung isang veteran na Akatsuki member ang nakalaban niya that time. Halimbawa nakalaban niya si Kisame. In my own opinion, talagang in the long run ng laban nila ay tatalunin talaga siya ni Kisame. Kasi dahil na din sa skill set na taglay ni Kisame. Malakas na water type user at mataas na chakra reserves. Tapos gagamitin niya yung water prison shark dance jutsu niya. Siguradong may advantage etong si Kisame laban sa kanya. Si Victor naman guys, alam natin na tinalo siya ni Orochimaru nang walang kahirap-hirap. Quick battle lang yung nangyari at hindi pa ginagamit lahat ni Orochimaru yung kakayahan niya laban kay Victor. Ibig sabihin guys, by logic, hindi kaya ni Victor makipag one-on-one sa kahit sinong member ng Akatsuki kung yun lang yung full power niya. Kayang-kaya siya labanan ni Sasori or Kakuzu o even ni Hidan. May regeneration ability nga siya. Pero kung etong mga Akatsuki member yung kalaban niya, matatalo siya sa one-on-one in terms of battle tactics. Etong si Boro naman ay kaya din talunin sa isang one-on-one battle. Magandang matchup sa kanya si Itachi. Kung babalikan kasi natin sa chapter 42, ginamitan ni Sarada si Boro ng Chidori sa kanyang weak spot o yung tools na nagbibigay kay Boro ng regeneration ability. At dito nga ay natalo si Boro. Ibig sabihin guys, kung si Itachi yung ilalaban sa kanya ay mabilis lang matatalo ni Itachi si Boro. Dahil na nga sa matalino si Itachi, malalaman niya agad ang weak spot ni Boro at gagamitan niya agad ito ng finishing blow o jutsu or pwede din na gamitan niya muna ito ng genjutsu. Si Delta ganun din. Kayang-kaya siya sa isang one-on-one battle. Tulad na nga ng sinabi ko dati sa isa kong video na yung scientific ninja tools netong mga Kara Inner ay parang Ashura Path ni Pain. So etong si Delta, kaya siya durugin ni Pain o ni Itachi or Kisame. Guys, wag na kayo magtanong kung bakit. Alam ko naman na alam nyo yung kayang gawin ng mga ninjang binanggit ko kumpara sa kakayanan ni Delta. Tinalo nga lang din ni Naruto si Delta gamit ang Udama Rasengan. Malamang same nga lang din yung sasapitin niya sa kamay ng Akatsuki. Anyway, etong si Code naman ay sadyang malakas. Sinabi nga yan ni Amado sa chapter 56 ng Boruto manga. Pero di siya uubra sa Akatsuki kung usapang team fight or battle tactics. Ang Kara Inner kasi guys, mahilig sila makipaglaban one-on-one. Ang Akatsuki naman ay by pairs. Kung usapang teamwork, lamang ang Akatsuki. Bawat member kasi netong Kara ay mataas yung pride. Yung tingin kasi nila sa kanilang sarili ay talagang sobrang lakas. Ang real deal talaga sa Kara Inner guys ay etong si Kashinkoji at Jigen. So sabihin na lang natin na natalo na nga ng Akatsuki yung ibang Kara Inner. At etong si Kashinkoji at Jigen na lang yung natira.
So yung gagawin ng Akatsuki dito ay uunahin nila etong si Kashin Koji. Kung one-on-one, mahihirapan sila kay Kashin Koji kasi mas malakas nga itong si Kashin Koji kumpara kay Jiraiya. Isa pa guys, meron itong Sage Mode at yung fact na gawa sa scientific ninja tools yung katawan niya. Yung mangyayari dito ay pagtutulong-tulungan siya ni na Itachi, Obito, Kisame or maybe tutulong dito si Pain. Syempre guys, kahit gaano pa kalakas si Kashin Koji, pag ganyan yung makakalaban niya, talagang madudurog siya. Kahit mapatay niya pa yung isa or dalawa sa mga Akatsuki member, mabubuhay pa din ito ulit. Dahil na nga din sa Naraka Path ni Pain. So etong si Jigen na lang yung matitira. Guys, si Jigen, kaya niya ubusin ang Akatsuki pag sa one-on-one battle. Pero kung pagtutulong-tulungan siya ng Akatsuki, talagang mahihirapan siya. Malakas nga siya sa taijutsu, pero wag nating kalimutan na hindi effective kay Obito ang physical attack dahil sa Kamoy ability niya. Siguradong magiging useful ito pagdating sa isang team fight. Note guys, kahit patayin niya yung iba pang Akatsuki member ay mabubuhay pa din ito dahil na nga din dito sa Naraka Path. So talagang plus points ito para dito kay Pain. Magiging maganda din ang role ni Hidan sa laban nila dahil isa nga siyang immortal. Nandyan din si Kakuzu na merong 5 buhay. Overall guys, ang konklusyon ko lang about dito sa laban ng Kara Inner versus Akatsuki ay kaya talunin ng Akatsuki ang Kara Inner pag nag-teamwork sila.